ako. Nawa, hindi kagsasawang samahan kami sa tuwing umaga sa ating 15 minutes devotion. Dito po, tayo po muna ay manalangin bago po tayo magpatuloy. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na pinagkaloob mo na naman na kami po ay magulay-bulay, makinig ng iyong mga salita. Pagpalain mo ang iyong mga salita ngayon, Panginoong, umagang ito upang ito po ay gumawa ng mga bagay sa aming bilang Kristiyano. Salamat po, Panginoon, ang iyong lingkod at ang lahat na nakikinig sa ngalan ni Jesus. Amen. At ang ating pong text ay atin pong matatagpuan dito po sa Filipos 1:12 hanggang 14. Akin pong babasahin. Ito po ang sinasabi. Nais kong malaman ninyo na ang nangyayari sa akin nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Nalaman ng mga bantay ng palasyo at sa iba pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagsunod ko kay Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. Ang atin pong topic sa buwan ng August ay the name of Jesus. At may subtopic tayo dito, ito po, don't focus on overcoming. Huwag daw tayong mag-focus doon sa mga sirkumstansya natin kung saan tayo po ay atin pong malalagpasan. Dito po si Apostol Pablo ay isang bilanggo kay Kristo at siya ay nabilanggo dahil sa pagtupad ng kanyang panawagan na siya po ay mangaral ng magandang balita sa mga hintil. Yung malimit sa ating nangyari, mayroong mga sirkumstansya o mga pagkakataon na tayo po'y dumaan sa mga sirkumstansya o difficult circumstances. Ang nais po natin na ito po'y matapos na. Yun po ang ating legitimate response doon sa mga naranasan nating pagsubok sa buhay. Gusto nating matapos agad o paano natin ma-overcome ang mga bagay na sa tingin natin ay nahihirapan tayo. Minsan, hindi natin nakikita kung paano ito gagamitin ng Diyos upang makapag-witness sa ibang tao. Si Pablo ay iba dito. Ating makikita nung siya'y sumulat sa mga taga-Pilipos, siya po ay nagagalak. At sabi pa niya na nais niyang malaman sa lahat na naroon, yung mga bantay o lahat ng naroon, na siya nga ay bilang sa pangalan ni Jesus. Dahil sa pagsunod niya sa pangaral ng mabuting salita. Mabuting balita. Amen. Si Pablo hindi lamang nag-apila doon sa mga taga-Pilipos na sana, kung sa atin lang nangyari yun, sana kung may magagawa kayo, tulungan naman niyo ako dito makalaya. Hindi po ganun ang kanyang pananaw. Bagkos, ito po'y ginamit niya, sabi niya, ang nangyari sa akin ay nakakatulong ng malaki. Mayroon siyang context sa kanyang pagkabilanggo na itong nangyari sa kanya ay maging dahilan o sanhi ng paglaganap pa sa mabuting magandang balita. Dito po, sinasabi,
upang ang mga humuli sa kanya, mayroong dalawang bagay dito. Sa taong ito upang magtiis na lamang ito. Number 1 yun. At pangalawa, ano ba ang dala ng mensahe na bakit handang mabilanggo itong taong ito? Ang mensahe ito po ang pangalan ni Jesus na ipinangaral ni Apostol Pablo. Kaya nga, namangha ang mga taga roon, ang mga bantay sa bilanggo. Bakit itong tao na to, dahil lang sa pangalan ni Jesus, handang magtiis at handang mabilanggo sa ganun-ganun na lamang? At ang pagkabilanggo ni Pablo ay hindi lamang nagbigay ng kaukulang kalakasan. Sila po ay napapalakas. Dito po, napapalakas ang iba. Dahil sa nakita nila kay Pablo sa katapangan sa pangangaral ng salita. Hindi po natural sa atin. Sa atin, pag mayroon tayong mga pinagdaanan, hindi natural na magalak tayo. Minsan, hindi tayo makakitaan ng, although sinasabi ng Biblia, anong utos sa Biblia, na magalak ka kung ikay dumanas ng mga iba't ibang pagsubok. Pero kung atin na itong maranasan, iba ang ating reaksyon. Hindi po natural na maramdaman natin ang saya sa kabila ng ating nadarang pagsubok. Hindi rin normal na sa pagsubok mo o mayroon kang pinagdaanang matindi, ay mayroon kang purpose. Mayroon ka pa rin purpose, makikita mo ang purpose na ito palang mga bagay na ito, kahit hindi na maganda ang nangyayari sa iyo, mayroong ginagawa ang Diyos para mabuti, para magbigay daan sa kanyang mga plano na ipangaral, lalong lumaganap ang mabuting balita. Minsan hindi natin maunawaan ang mga plano ng Diyos. Bakit pa ba gumamit ng kailangan pang mabilanggo? Minsan hindi natin maunawaan, mayroon tayong mga tanong, pero isang bagay ang sure ako, na tayo po ay nire-refine ng Diyos upang tayo lalong tumibay at talong maging worthy sa pangangaral ng magandang balita tungkol sa kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Ito po ang nagbibigay sa atin na ating ma-display ang anong tawag nito? Yung kapayapaan ng Diyos na sinasabi diyan that surpasses all understanding. Na mayroon tayong kapayapaan, si Pablo ating nakikita sa kabila ng kanyang nangyayari, mayroon siyang kapayapaan. Hindi siya nababagot, hindi siya nagagalit, siya pa ang nagagalak at nakakatulong ang malaki. Maaari pa lang sa mga nangyayari sa ating buhay, ating mapasalamatan, mapuri ang Diyos. Dahil itong mga bagay na ito ating naranasan, mayroong purpose at mayroong dahilan ang Diyos para sa ikakabuti at ikakalaganap ng magandang balita. Dito po, sinasabi ko na kanina upang ating maipakita, ipaihayag, na totoo nga itong kapayapaan na sinasabi ng Diyos sa atin. Na mayroong kapayapaan na ang mundo ay di kayang ibigay. Ito po ang testimony to the Christ redemptive work.
ang ginawang pagliligtas ng Diyos. Nawa po tayo po ay laging masaya, laging magpasalamat sa mga bagay na nangyari sa atin. Hindi po tayo puro reklamo na lang. Bakit nakakanto, ganyan. Ating isipin na itong mga bagay na to, magamit tayo ng Diyos. Dito po, mayroong tanong. Can you see your difficult circumstances to point others toward Christ? Hindi ba natin gamitin ang ating ang ating pinagdaanan, matindi o ano man yan, upang ang ibang tao o ang mga sa labas ay makita nila si Kristo Jesus sa pamagitan ng ating mga pinagdaanan. Maaari po ba yan? Maaari po. Ito po pinatunayan ni Apostol Pablo na sa kanyang kalagayan, kanyang napakinabangan ang kanyang pagkabilanggo at ito'y sanhi ng paglaganap ng mabuting ang ating mga naranasan. Ngayon, ano man ang ating naranasan, ay maging sanhi ito upang makapangaral tayo, maging buo tayong testimony na makita ng ibang tao kung paano ka namuhay sa kabila ng mga iyong pinagdaanan, na makikita si Jesus sa ating buhay. Nawa po ang ating pag-aaral ito ay nakapagbigay sa atin po ng kalakasan sa gitna ng ating mga naranasan ngayon. Dito na naman po tayo, bumalik tayo sa lockdown or modified quarantine. Kaya po, marami na naman walang pasok, hindi nakakapasok, hindi nakapaghanap buhay. Kaya, ang ating mga naranasan ito, kung tayo reklamo sa gobyerno, kung reklamo, ano ba nangyayari sa atin? Gamitin natin ito upang makapag-share tayo sa salita ng Diyos. At higit sa lahat, makita nila mayroon kang kapayapaan sa gitna ng nangyayari ngayon. Magandang umaga po at nawa ating nakikita ang mensaheng nais iparating ng Diyos sa atin sa umaga ito. Manalangin po tayo. Kung ikaw po ay wala pang kapayapaan, wala pang relasyon sa Diyos, niyan kita, tanggapin mo si Jesus at maranasan mo rin ang sinasabing kagalakan sa gitna ng mga pagsubok. Maunawaan mo kung anong mga bagay na itong ating pinag-usapan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na paunawa sa iyo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa sandaling ito na aming napag-aralan, mga salita mo, na hindi lamang kami mag-focus doon na ma-overcome namin ang mga problema namin pagsubok, Panginoon. Bagkus, ito po'y aming tingnan na ito'y magamit mo, Panginoon, sa mga bagay na makapagbigay kapulihan sa iyo. At higit sa lahat, makapalaganap ang iyong salita sa pamagitan ng nangyayari ito. Maraming salamat po, Panginoon, na matuto kami magsalamat sa iyo at tanggapin namin, Panginoon, na maluwag, puno-puno ng pag-asa ang nangyayari. Mayroon kaming sitwasyon na sa lahat, Panginoon, na wala pang relasyon sa iyo, ang panalangin ko, Panginoon, na ikaw po ang humipo sa kanilang mga puso ngayon. Kung sila ay nagkikinig ngayon sa mensahe ito, ipuin niyo po ang kanilang mga puso right now, Panginoon. Buksan niyo po ang kanilang isipan. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Ibibigay namin ang sa lahat. Pabalik namin, Panginoon, sa iyo ang karangalan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga ulit at hanggang sa sunod na Sabado sa ating pagsasama sa ganitong oras.